Nay, kumusta kayo? Dok, nangangatalo. O bakit po? First time ko po magpapa-opera. Sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. First time ko ring mag-opera. Amen! Sa inyo pong lahat na narito, mga kamanggagawa, lalo tigit sa mahal nating gawain, ang gawain ng El Shaddai. Lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. First time ko po na magmisa rito, kaya paumanhin, misay hindi sanay kung paano kikilos, salamat at may paggabay. Pero huwag po kayong mag-alala, lahat po naman ng ito ay sa una lamang. Amen? Hayaan ninyo. Para po ang paring ay parang diesel, habang umiinit, lalong lumalakas. Amen? Amen. Ano po? This is my first time. Sabi ng isang pasyente, si nanay, nangangatal. Nurse, tulungan mo ko. Nay, ba't po kayo nangangatal? Kasi first time kong ma-hospital. Nay, wag ko kayong, mababait po ang lahat ng doktor dito. Maayos po sila. Huwag kayong mag-alala. Kasi first time, ano pang gagawin? Operahan po. O, pa po kayo mag-alala. Maya-maya, pumasok yung doktor. At sabi, Nay, kumusta kayo? Dok, nangangatalo. O, bakit po? First time ko po magpapa-opera. Sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. First time ko ring mag-opera. Amen! Pero, you know what? Ang gawain po naman ng Yahweh El Shaddai, hindi po first time sa akin. Ako po ay 25 years ng pare at aaminin ko sa inyo, 25 taong ko nang minamahal ang gawain ng Yahweh El Shaddai. Saman po ako naroroon sa aking parokya, binibigyan ko ng puwang at halaga ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Sa araw na ito, dakila ang Diyos sapagkat pinapaalalahanan po tayo dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen! At bilang anak ng Diyos, sinahamon po tayo ngayon na tayo ay manalig. Samantalang ating ipinapahayag, maganda dito sa gawain, inaawit natin ang sumasampalataya sapagkat bandang huli, pagkatapos sasabihin, sumasampalataya ko sa Diyos amang sumasampalataya naman ako sa banal na Espiritu, sa banal na Simbahang Katolika, ay sinasabi po natin sa kapatawaran ng mga kasalanan at higit sa lahat, ngayon, pag ninilayan natin yung ating ipinapahayag sa pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Amen! Yan po ang ating pagdinilayan ngayon na bago matapos ang huling linggong ito ng mga karaniwang panahon, bago natin ipagdiwang ang Kristong Hari, mahalaga may paalala ngayon ang Panginoon na panghawakan natin ang pag-asang hindi lamang ang buhay na ito ang ating pinaghahandaan, kundi higit sa lahat, pagkatapos ito, naniniwala tayong may buhay na walang hanggan ang mga anak ng Diyos. Amen? Pasasamba ang hating gabit, hindi ba't sa bukhang liwayway din? Amen? Sinasabi, ang mga Saduceo, hindi po naniniwala na may muling pagkabuhay. Sila po yung tipong mga Israelita na marami po yan. May Pariseo, Saduceo, Escriba, iba't ibang klase po ng mga citizen, yung mga mamamayan sa bansang Israel. Ito pong mga Saduceo, ito po yung mga elite group. Ito yung mga mayayaman. Ito yung, ang paniniwala po nila, kung ano meron dito sa lupa ay siya na lamang. Wala nang muling pagkabuhay. Kaya ang ibinigay po nilang halimbawa kay Jesus upang patunayang hindi sila naniniwala at binigyan ng problema, suliranin si Jesus. Ang sabi, sino ngayon sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng nabalo? Sapagkat sa kultura po ng mga Hudyo, pag namatay ang lalaking walang anak sa kanyang asawa na nabalo, ay dapat yung sunod na lalaking wala ring asawa ang magpapakasal upang magbigay ng anak sa pamilya. Sapagkat naniniwala po sila, ang mga Hudyo, na sa ating pamilya, maaring dumaloy dito ang inihintay nating Mesiyas. Kaya napakahalaga po sa kanila ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Subalit,
Sinagot sila ni Jesus, hindi na. Ang mga karapat-dapat buhayin ng Diyos Ama ay hindi na mamamatay. Hindi na mapagsisipag-asawa sapagkat sila'y kapiling ng Diyos. Hindi na katulad ng katawang lupa, nakakasakit, kung ano man, hinahanap na kung ano man. Hindi po. Ang sabi nga, si Jesus na po ang sumagot. Tayo parang mga katulad ng anghel na kapiling ng Diyos. Yan po ang mga anak ng Diyos. Ang sabi, yung mga karapat-dapat buhayin. Kaya tayo po'y hinahamon ngayon. Tanong, ako ba'y karapat-dapat buhayin ng Panginoon? Ako ba'y bilang anak ng Diyos? Siya ba'y aking kinikilalang siya'y aking ama at ako'y kanyang anak? Maraming pamantayan po ito. Kaya nahingi po ng tulong ay ikalawang pagbasa sa ating mga gawain, sa ating buhay panalangin, ay maramdaman tayo po ay mga anak ng Diyos sa ating pananalita at kilos. Yan ang hinihingi po sa atin, pinapaalala po sa atin ngayon. At kung magkagayon, mga kapatid, malaking bagay po itong ating ginagawa. Yung tayo'y marunong kumilala sa Diyos. Amen? Yung sabihin nating, hindi ko na kayang iwanan ang gawain ang Yahweh Al-Shaddai sapagkat nasumpungan ko na siya ang aking Diyos na buhay at hindi ako mawawala sa Kanya. Bukas ang aking kalooban upang makinig. Bukas ang aking kalooban upang tanggapin ang hamon ng buhay. Bakit? Sapagkat ako'y nananalig na ang Diyos ay puspos ng pagmamahal sa akin. Hindi siya nagpapabaya. Yun ang sabi ng mga pagbasa ngayon. Ang Diyos, ibinibigay si Jesus bilang halimbawa sa mga pagsubok, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, ayan ay pagtuturo na namang pagsubok meron tayo mga kapatid, ay hahantong din ito sa ikatlong araw, pasasamba ang hating gabit, hindi ba't sa bukhang liwayway din. Amen? Dati-rati, malayo ako sa Panginoon. Dati-rati, ako'y nagsusugal. Dati-rati, ako'y nainom. Dati-rati, ako'y nagsasamo. Dati-rati, ngayon, nakilala ko na ang Panginoon. Ngayon, kaunti na lamang. Amen. Bilang anak ng Diyos, magtitiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kahit anong mangyari. Isaiah 49. Yung sinasabing, yung pinasikat na kanta nung una, na sinasabing, malilimutan ba? Nasa Bible po yan. Nang ina ang anak, yang tanga. Nakaukit pa sa kanyang palad. Sinasabi po doon sa prophet Isaiah, malilimutan ba? Kaya bang iwanan ng isang ina? Kaya nga. Alam niyo kung bakit? Kahit na malimutan ng ina ang anak na galing sa yun! Yung nagsasabing, yung kinakantang pauli-ulit na, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Amen! Si Yahweh nagsasabi niyan. Ang Diyos na nagsasabi niyan. Kahit iniwan ka ba ng sino man, kahit iniwan ka ba ng mahal ko sa buhay, don't worry, you got me. I am your friend. Narito ako para sa iyo bilang aking anak at mahal na mahal kita. Amen? Yan ang katotohanan. Kaya napanghawakan po natin ang ating pananampalataya. Bakit? Si Abraham, si Moises, si Isaac, sinubok ng Diyos. Pero ang pananampalatayang hindi ka ako pababayaan ng Diyos ni Yahweh. Si Abraham na pinapunta sa isang lugar na hindi niya alam. Si Moises na dadalhin ng mga Israelita mula sa pagkalipin sa Ehipto, dadalhin at palalayain. Just one man. Pero nananampalataya siya. Mga kapatid, kaya ngayon po kung tayo naniniwala sa muling pagkabuhay, ay tayo'y nagpapakaanak ng Diyos ngayon. Sapagat pinanghahawakan po natin, mga kapatid, walang iba.
kung hindi ang pananampalatayang ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa ating lahat. Amen? Kaya ito ho, mga kapatid, sinasabi na tayo ay bubuhayin ng Panginoon sapagkat tayo naniniwala sa Kanyang muling pagkabuhay at hindi ho tayo na wawala bilang anak ng Diyos. One thing I will ask of you, my dear brothers and sisters, ito lamang po, conversion. Hindi ibig sabihin lamang yung ititigil ko aking maling ginagawa. Di po. Nako, dito sa gawain, ako'y hanghanganga. Halos wala na po yun. Kaya ako'y tuntua sa aking parokya. Yung mga patotoo. Dati-rati, malayo ako sa Panginoon. Dati-rati, ako'y nagsusugal. Dati-rati, ako'y nainom. Dati-rati, ako'y nagsasabong. Dati-rati, ngayon, nakilala ko na ang Panginoon. Ngayon, kaunti na lamang. Amen. Hindi ho. Ang katunayan, lagi kayo narito. You're very good. Nagpapakatotoo kayo bilang mga anak ng Diyos. Sabi ng bata, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, Alas. At ang sasabihin ko po ngayong gabi, lulubusin natin ngayong gabi ang hinihingi sa atin ng Diyos. Pag sinabi natin conversion, hindi po mula sa pagkakasala at pagkatapos sa pagiging makatotohanan at banal, hindi na po yun. Ang conversion sinasabi ko, mula tao, tayo anak ng Diyos at umasal tayong hindi lamang asal tao, kundi asal ng Diyos, mga kapatid. At pag sinabing asal ng Diyos, ang pag-iisip, look at Jesus, ang pag-iisip ni Jesus, ang pananalita ni Jesus, ang kanyang pakikitungo, mga kapatid, ang kanyang pagtanggap kanino man, ay siyang salita ko, siyang isip ko, at siya na rin ugali ko sa pagtanggap ng mga kapwa ko sapagkat ng tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya kayang magpatawad, kayang tumanggap muli, kayang balik muli. Why? Bilang anak ng Diyos, it's not our strength, but the strength of God in us. Lord, dahil sa inyo ito, makakaya ko po ito. Lord, kayo po ito, hindi ako. Makakaya ko po ito. At kung magkagayon, yan ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Hanga po ako sa inyo. Alam ko, marami kayong alam. Alam ko, marami kayong magagaling sa maraming bagay. Number 1 ay ang ating Panginoon. Amen? Yan po ang palatandaan na tayo nasa Diyos. Kaya ituro ninyo sa inyong mga anak, ituro ninyo sa inyong mga kapitbahay, payamanin natin ang pagkilala at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Napadaan ako dun sa, Father, anak, bless. Pinabless sa akin yung anak, ang liit, 3 years old. Father, yung anak kong yan, magaling po yan. Talaga? Marami pong alam yan. Talaga? Sabi, sige anak, ipakita mo. Count. Talaga marunong magbilang? Sige, bilang. 1, sabi naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi ko ba, magaling nga. Okay alam ha. Father, meron pa yan. Ituloy mo pa. 6, sabi mo, 6, sige. 6, 7, sige. 6, 7, 8, 9, 10. Ako na pumalakpak. Ang galing naman. Nung palis na ako, sabi, Father, sandali, kayo naman. Di ba madali ba kayo? Meron pa kasunod yan. Ako, sobrang man ng batang ito. Sabi mo, anak, sige, sabi, 8, 9, sige, sabihin mo. Sabi ng bata, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, Alas. Alam ang baraha? Diyos ko pa! Akala ko, ang sasabihin sa akin, Father, alam po niya na in the name of the Father, ay matutuwa ako. Diyos ko po. Pero congratulations. Alam ko, tayong mga anak ng Diyos
unay Panginoon, alam natin ang tamang pagkikipag-ugnayan at tamang pagkikipagkapa. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo bininyagan, ang sabi ngayon ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang Ama at Anak at Espiritu Santo, totoo po yan, nag-aantanda tayo. Paalala lang po, practical reminder, yung pataas, ako at ang Diyos. Mahal ako ng Diyos at mahal ko siya. Amen? Yung pong pahalang, ako at ang aking kapwa kasama ang kalikasan ay mahal na mahal ko rin. Amen? Yan ang tunay na anak ng Diyos. Thank you, God, for everything.